Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa RSP ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at ganoon na rin po ng lokal na pamahalaan upang talakay ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season na, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Ngayong araw, makakakwentuhan natin dito sa ating programa si spokesperson Junie Castillo ng Office of Civil Defense o OCD para talakayin po yung mga initiatives ng pamahalaan hinggil sa kahandaan, kaligtasan at katatagan tuwing mayroong pong sakuna. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng ating manonood. Alright, tuwing Hulyo po, ginugunita ang National Disaster Resilience Month o NDRM. Ano po ang kahalagahan ng paggunita po sa NDRM at ano po ang kahalagahan po ng tema ngayong taon? Tama po, ginugunita natin yung National Disaster Resilience Month, para paigtingin nito yung ating kamalayan at kapasidad, of course, ng bawat Pilipino, sa pagharap sa mga panganib. Syempre sa Pilipinas, lahat ng panganib na bantang panganib, meron tayo rito, like lindol, bagyo, iba-iba pang sakuna. This is not just, a celebration, this is an observance, kumbaga paalala, na meron tayong collective responsibility na maging handa, maging matatag para mas mabilis pong makabangon. For this year, ang tema natin is kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. This is actually the message actually that we're trying to impart here, ay yung kumikilos actually acronym, Ang sinasabi natin doon is kayang umaksyon ng mamamayan upang isabuhay ang kahandaan para maging ligtas sa oras ng sakuna. Yun yung kumikilos. We are trying to send a message, na ang kahandaan, ang pagiging resilient, hindi po ito yung parang gagawin lang before pag may parating na bagyo. This is really a way of life, kumbaga. These are the little things that we do sa araw-araw natin, regardless of our status, sa kahit anong estado man ng ating buhay, sa araw-araw nating ginagawa, pwede tayong maging handa. So yun yung ating pinupromote dito sa tema natin for this year. I-connecta ko lang din sa sona ng Pangulo kahapon, Sir Junie, sabi nga niya dapat likas na sa atin yung at automatic na yung mga gawi tuwing may sakuna, kaya very important talaga yung paghahanda bago pa man nating maranasan yung anumang kalamidad o sakuna. Now, for the information of the public, sir, ano po yung mandato ng Office of Civil Defense bilang bahagi po ng National Anti-Poverty Commission NAPC sa pamagitan po ng National Disaster Risk Reduction Management Council? At paano po nakakatulong yung OCD at NDRMC sa pagbaba po ng antas ng kahirapan sa ating bayan, sir? Tama po, Ang OCD, we are the executive arm, meaning kami yung parang secretariat, parang ganoon. And then we are also one of the implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang NDRRMC po kasi meron itong 45 na agencies na kabilang dito sa NDRRMC. Tapos ang trabaho naman po ng OCD is kumbaga kami yung parang link sa lahat ng yon. We do the coordination mechanism to all of these agencies. So ang mandato po namin, tiyakin na epektibo yung mga DRRM implementations natin sa buong bansa, mula sa preparedness, mula sa response, sa recovery and rehabilitation, at maging sa prevention at saka sa mitigation. Now, speaking po about dun sa kahirapan, sa pagkikipagtulungan po sa National Anti-Poverty Commission, tinutulungan kumbaga natin pababain yung antas ng kahirapan. Unang-una po, kapag dinadaanan tayo ng mga sakuna, ang bilis po nun kumbaga ibaba at ibalik yung kahirapan sa ating mga mamamayan, especially sa ating mga communities, So when we say we increase or we do resilience building, ang kasama sa sinasabi natin doon ay kumbaga palakasin yung mga kapasidad ng ating mga komunidad para kung sakali mang dumaan yung mga sakuna ay hindi labis na maapektuhan. And in the same way po, yung kahirapan ay kumbaga hindi tayo parating ibinabalik, kumbaga ibinababa dahil dun sa mga sakuna. And speaking of yung mga damages, so syempre
kapag ka naapektuhan yung ating mga komunidad, yung ating ngayong mga hanap buhay, syempre kumbaga mas bababa o mas babalik at kumbaga it will hamper, you know, our development. Kaya kumbaga this is a direct link actually of DRRM at saka yung ating poverty. Sir, sa usapin naman po ng inklusibong partisipasyon ng publiko sa pamamahala po, paano po natitiyak po ng OCD o ng inyo pong ahensya na napapakinggan at aktibo pong kasama mga sektor sa mga programa ng pamahalaan sa pagtugon po sa mga sakuna? Opo, no. Inklusibong pamamahala po ang isa sa mga batayan ng mabisang disaster risk reduction and management. Ang una pong inaalam dito, ano yung kalagayan ng mga komunidad na dapat maganda. Diba, tinitiyak siyempre ng OCD at saka ng NDRIMC at saka lalo na po kasama natin dito, partner natin dito yung mga local government units natin, no. Sa inclusivity nito, sa pagpaplano pa lang, kasama na natin the vulnerable sectors, mga senior citizens, mga persons with disabilities, ang ating mga indigenous people, urban poor, mga kabataan. So these vulnerable sectors po, kasama na ito sa pagpaplano pa lang dapat. Now, if kasama ang mga sektor na ito sa ating pagpaplano, di ba, mas magiging specific din sa mga pangangailangan nila yung ating mga programs, projects, and activities na gagawin. So kaya nga po meron tayong mga community-based DRRM trainings, mga consultations dun po sa grassroots, mga regular na dialogues with civil society also and the private sector. Kasi naniniwala po tayo na DRRM is really about a whole of society approach. Kung kami po sa pamahalaan, ang ginagawa namin is a whole of government approach, meaning lahat ng sangay ng pamahalaan kabilang. Pagdating naman po sa DRRM sa buong bansa, we encourage po yung whole of nation approach, hindi lang kumbaga yung pamahalaan, kundi pati private sector, at importante po, kasama po yung ating mga mamamayan talaga. Yun. So dyan pumapasok sir, yung convergence, yung tinatawag nating pagtutulong-tulungan talaga ng iba't ibang mga organisasyon at sangay po ng ating pamahalaan. Alright, batay po sa tala po ng ating gobyerno, ano po ba yung mga pangunang epekto ng mga sakuna sa bansa? Opo, siyempre ang lagi nating napapanood at sa nakikita na epekto ng mga sakuna sa ating bansa, unang-una siyempre pagkawala ng kabuhayan at ari-arian. So ang laking epekto nito sa pamumuhay po ng ating mga kababayan, Pangalawa siyempre pagkamatay, pagkasugatan ng mga tao, di ba? And then pagkasira po ng mga infrastruktura tulad ng mga paaralan, ospital, mga kalsada. Ganon din po siyempre yung pagtaas ng insidente ng kahirapan, di ba? At kawalan ng access sa patayang serbisyo. So ito po yung mga nakikita nating epekto, Minsan isang sakuna lang kaya na ilugmok agad nito yung isang komunidad, di ba? Ang sinasabi nga one major disaster, di ba? Parang 5-year ang katapat daw na kumbaga 5-year of poverty ang pwedeng ihila nito pababa, Kaya mahalaga talaga yung sistemang pagtugon natin at maagap na paghahanda. Na kumbaga during peacetime ang sinasabi natin, ano ibig sabihin, hindi kahit wala pa po ang hindi pa paparating yung mga bagyo at saka yung ibang madtang panganib, dapat po kasama na talaga to sa paghahanda natin na kumbaga isinasama at isinasabuhay natin yung mga paghahanda. Alright. So ano po yung mga pangunahing mga isyong kinakaharap po ng ating bansa sa pagpapatupad po ng disaster risk reduction and management? At ano-ano naman po yung mga banggang programa sa kasalukuyan na ipinatutupad po ng OCD para ma-resolve po ang mga isyong ito, sir? Opo, una-una na po dyan, unang-una yung sinasabi natin na minsan pagka kasi major disaster talaga na billions of pesos ang epekto o ang damage nito, di ba? So nakikita natin doon naging kulang ang pondo, at saka pangalawa po yung kapasidad siyempre ng ating mga kahapon po binanggit ng Pangulo, may mga kakulangan din, ang pamahalaan. This is because yung climate change, kumbaga it's really hard to keep up, It's really hard to keep up. Nagbago ka pa
man magplano or nagpaplano ka tapos maiiba na because of climate change, no? The frequency of bagyo ngayon, yan isang problema na po natin yan, ano? Dati, parang may bagyo ngayon tapos a few weeks pa or a month after, dun pa lang susundan. Ngayon, talagang sunod-sunod na. So, isa yun sa nagiging challenge natin, no? Pangalawa po, syempre, meron pa rin tayong mga area with limited access to early warning systems. We have areas po, yung mga kung tawagin natin mga gida, no, mga geographical isolated, no, and disadvantaged areas, hindi pa ito nararating ng mga text messages, etc. No, so mahirap pong abutin itong mga areas na ito. Siguro po pangatlo, no, kawalan din ng continuity planning nung mga sangay ng pamahalaan, nung mga lokal na pamahalaan at saka ng pribadong sektor, no, na kapag tinamaan tayo ng mga disasters, no, dapat po tuloy-tuloy yung serbisyo, tuloy-tuloy po yung negosyo, tuloy-tuloy po yung kumbaga ang ating mga operations, no, of the different sectors in our society. And then pang-apat po siguro na may idadagdag ko, no, is the low awareness, no, and non-prioritization of DRRM. Nababanggit ko kanina yung during peacetime, no? Kasi nga po, ang tinitingnan natin, no, even the survey says, no, medyo nasa bandang huli yung disaster preparedness pagkadating. So, kung priority ba ito nung bansa o nung ating mga mamamayan, no? So, napakahalaga po, no, na kumbaga maging itaas po natin sa priority natin yung disaster preparedness kasi ang laking epekto po nito doon unang-una sa ating kabuhayan, no? And then pangalawa, siyempre sa kaligtasan natin lahat. Kaya mahalaga po na kumbaga itaas natin. Kaya sa tema nga po natin ngayon, sinasabi natin, dapat isabuhay talaga. Hindi lang yung naghahanda dahil kakailanganin, dahil may paparating, kundi it's really making it a way of life. Alright, may mga programa po ba, aktibidad para po dito sa ating celebration o paggunita ng National Disaster Resilience Month, sir? Opo, no. Dito sa ating Disaster Resilience Month, no, sa buong bansa po, no, iba-iba yung mga ginagawa nating mga paghahanda, no, at saka mga activities, no. At the national level, no, ang ginawa natin is we expanded the launch po ng ating Ligtas Pilipinas. Ito yung mga educational informational videos natin, no. Ang ambassador natin dito ay si Dingdong Dantes, no. Ito yung mga video clips, no, that are shareable, no, sa social media. And then ito po yung mga kumbaga mga simpleng paghahanda, mga tips na sinasabi natin para gayahin o gawin din ng ating mga ordinaryong mamamayan. And then for this month, we launched it na rin na kumbaga hindi lang dun sa social media, kasama na rin po sa lahat ng sinehan, sa Ayala Malls and then sa SM Malls. Kasama na po ito na ipapalabas din doon yung mga Ligtas Pilipinas tips na ito. And then meron din po tayong mga ginagawa, no, at as I have mentioned, no, nationwide, yung mga, kumbaga, awareness ng mga activities. Meron pong mga nagpo-poster making contest sa ating mga schools, meron pong mga nagpo-fun run, meron din pong mga gumagawa ng iba't ibang mga capacity buildings po tulad ng mga webinars, no, mga pagtuturo po sa mga communities. Iba-iba po. Dito naman po sa atin sa national po, no, and also even sa provinces, no, meron tayong mga ginagawang mga Rescue Olympics, no, pinagsasama-sama natin yung ating mga local responders, not just for competition but for camaraderie, no, kasi importante rin na nagtutulungan yung ating mga local responders sa iba't ibang mga lugar. And then of course, at the national level, no, pinaiting natin yung pag-harmonize ng ating mga contingency plans. Yung ating pong mga plano ng iba't ibang ahensya at ibang lokal na pamahalaan, kumbaga pinagsasama-sama natin ito because really we're talking of, especially kung yari yung the big one na sinasabi natin due to the movement of the West Valley Fault. It's really important na meron tayong pagtutulungan, no, from different regions na dapat natin kumbaga iniisip, no, kasi kunyari halimbawa it's the Greater Metro Manila area that will be affected, so dapat merong mga mekanismo kung paano tutulong yung ating mga karatig na ating mga regions po. Sir Johnny, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan sa RSP at salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Thank you, sir. Maraming salamat din po.